ating Panginoon. Amen po? Okay? So malinaw, He is our supplier, mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 19. Basahin po natin. Philippians chapter 4 verse 19, mga kapatid. Sabi po dito, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya sabi ni Paul, I am satisfied. I am supplied by grace. Malinaw po. Bakit? Sapagkat si Lord ang siyang supplier at ang matindi pa po dito, mga kapatid. Malinaw po. Hindi lamang po supplier si Lord, kundi siya din po ay sagana sa kayamanan. Mayaman po ba si Lord? Mayaman. Riches in glory by Christ Jesus. Mayaman po si Lord. Not only material, lahat. Sa ating spiritual, mayaman po ang ating Panginoon. Kaya siya po nagpapaunawa sa atin, siya po ang nagpapalago sa atin, sa ating pananampalataya, siya po ang patuloy po na nagbigay po sa atin ng katalinuhan, kaalaman po sa kanya pong mga salita. I am supplied by grace. Kaya po si Pablo, kahit po matindi ang kanyang karanasan, mga kapatid, marami pong kapatid na siya po ay kinalikuran, alang-alang sa Panginoon. Subalit, sinusuplayan pa rin po siya ng ibang mga kapatid na nanatili po sa kanya. Okay? Di po ba, nabasa niyo po ba yung 2 Timothy chapter 2 at chapter 4? Tinalikuran siya ni Dimas. Dati naglilingkod po sa Lord. No? Pati ni Alexander, mga kapatid. Pero, hindi po siya tumigil na gawin ang kalooban po ng ating Panginoon. At meron pong remnant, may natira, may naiwan, na ginamit ng Diyos para po siya tulungan nung time na yun, mga kapatid. Okay? Now, number 6. I am satisfied by grace. Ako'y nasiyahan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Satisfied po ba tayo sa paglilingkod sa Lord? Amen. Satisfied ba tayo sa buhay natin? Amen. Okay? No? Si Pablo, satisfied po siya. Kahit marami siyang mga matinding mga pagsubok, naranasan pa rin niya na siya po ay nasiyahan sa kanyang buhay sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Kahit po wala siyang asawa, diba? Hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya, pero satisfied pa rin siya sa biyaya po ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Now, Proverbs chapter 19. Basahin po natin. Proverbs chapter 19, verse 23. Sabi po dito, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Tingnan niyo po, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa buhay o sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Tingnan niyo po. So ang pagkatakot sa Panginoon, mahalaga din po. Sapagkat yun po nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Ephesians chapter 2, mga kapatid, verse 7. Anong sabi po? Ephesians chapter 2, verse 7. Sabi po dito, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness
Jesus. So, upang sa mga panahong darating, ay maihag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya. So si Lord, talagang sagana sa biyaya, sagana sa kayamanan, mayaman sa kayamanan, mayaman sa biyaya, na kung saan po, ito po ay sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, malinaw po na si Pablo ay nasiyahan, satisfied po siya sa grace ng ating Panginoon. Kaya nga, tinuturo sa atin, be contented with what you have. Be contented with what you have. Maging kontento tayo kung anumang biyaya binigay ng Diyos sa atin. Amen po? Maging nasiyahan na po tayo dapat mga kapatid, sapagkat kung ating titingnan, mas angat po ang buhay natin sa marami nakikita natin sa ating paligid. Amen po? Tingnan niyo po, napakarami. Walang pagkain, walang bahay, walang Diyos na pinaglingkuran. Samantalang tayo, meron tayong Diyos sa pinaglingkuran at pinuprovide ni Lord lahat ng ating mga pangailangan. Saan ka pa? Tama po? Okay. Mapalad tayo. Hindi swerte. Hindi buenas. Para sa sugaro lang po yun. Di ba? Mapalad tayo mga kapatid. Bakit? Tayo po'y dinala ng Diyos sa tama at tutong paglilingkod. Tayo po ay pinagpapala po ng ating Panginoon. Number 7, panghuli. I am serving by grace. Ako'y naglilingkod sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat tayo, ganon ang ating kaisipan. Amen? Na tayo naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi po dahil sa ating kagalingan, mga kapatid. Kaya dapat tayo ay maglingkod sa Kanya na may pagpapakumbaba. Kaya po si Pablo, meron po siyang pagpakumbaba sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Anong sabi dito ni Pablo? For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Tingnan niyo po, hindi ako karapat-dapat na maging apostol, sabi po ni Pablo. O tawagin man na apostol, hindi siya karapat-dapat. Ibig sabihin nandun ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sabi niya po dito, because I persecuted the church of God. At alam po natin, ang nangyari po kay Pablo, bago po siya tinawag ng Diyos na maging apostol, siya po ay isang mamamatay tao. Lahat po yan ng mga ngaral ng ating Panginoon, kanya po yan ginawan ng mga kabulastugan during the time. Pinagbabato niya, maging po sa kamatayan ni Esteban, kasama po siya. Pinagbabato po niya si Esteban hanggang po sa mamatay. Si Esteban po ay lingkod ng Diyos. Tunay at totoo na lingkod ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po mga kapatid, one time, nung siya po muli ay kanyang gawin na usigin uli ang mga Kristiyano, mga kapatid, doon po sa Damasco, sa daan pala ng Damascus, mga kapatid, o sa Damasco, nagpakita ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos, pinakita niya sa kanya, mga minamahal. Una po, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binulag siya. Para makita po niya na ito pala ang Diyos na paglingkuran nila Esteban at ang nila Pedro at ang iba pa mga apostol ay tunay at totoong Diyos. After 3 days po,
ginamot po siya ng ating Panginoon. Sabi ni Lord sa kanya, Pablo, Pablo, dati kasi ang Pablo, hindi pa yung pangalan Pablo Saul pa yun. Saulo. Di ba? Pinalitan na niya Pablo nung siya po ay naglingkod na sa Lord. No? Dati, sabi ni Lord sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Pablo, Lord, kailan hindi kita inuusig? Nangatwiran pa po siya. Sabi ni Lord, kung paano may inuusig ang aking mga lingkod, siya mo rin akong inuusig. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya po, doon nakita ni Pablo, yung kapangyarihan po ng Diyos, yung miracle ng Panginoon, na siya po ay binago ng Diyos, at siya pala ay tinawag ng Diyos, na bilang apostol, at kamukat-mukat siya pala ang matapang na mga ngaral ng mga salita ng ating Panginoon. At siya po ay higit sa lahat ng mga apostol. Pero hindi ho niya pinagmamalaki ang kanyang sarili, sapagkat ang kanyang katwiran sa pamamagitan lahat ito ng biyaya ng Diyos. Lahat po yan sa biyaya po ng Panginoon, maging sa atin po, dahil po ito sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon, bago tayo magtapos, isang talata po mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4. Ito lamang po ang gusto ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Sabi nito, moreover, it is required. No? Meron pong requirements sa Lord na ito talaga ay required. Kailangan natin gawin. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yun lamang po ang gusto ni Lord. Na tayo po ay maging tapat sa Kanya. Yun po ang requirements ng ating Panginoon. Required po talaga ito mga kapatid. Sinabi po ng ating Panginoon, maliit man malaki na bagay sa buhay po natin, dapat maging tapat po tayo sa ating Panginoon. At tandaan po natin, si Lord, nakikita niya lahat. Ang lahat-lahat na mga bagay na ating ginagawa, sa isip pa lang natin, sa salita pa lang natin, sa puso pa lang natin, alam po yan ng ating Panginoon. At ang Diyos na ating paglingkuran, pinaka makapangyarihang Diyos, punong-puno ng kahabagan at kaawaan. Purihin po ang ating Panginoon, nawa pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Diyos na buhay tayong lahat.